Sa pagkikita ay see you on Cavite, Alfonso. Vlogger. Yan sa Edric Cruz nga pala. First time ko talaga mag-volunteer, di ba? First time ko mag-volunteer. Ang sarap pala sa ano, ang saya pala sa feeling. Ang saya pala sa feeling, nakakataba ng puso. Tsaka pagka espiritu talaga, parang hindi ka, parang hindi ka nangihina. Yung ang lakas-lakas mo. Ang lakas palagi. Lalo na pagka yung mga kasama mo, yung mga kasama mo may gabuluhan. Nakakapaglakas din ng loob. Ang lakas mo eh. Ano, nag-iba kami kung nakakatang. Conan. Tapos, Sa yung yun lang pala. ha? Yun lang sa akin. Haba na, 5 araw yun ah. Yun lang sa akin mga nakatip. Yung question ko kasi yung sa pakiramdam mo, ganun. Okay naman. Oo naman. Volunteer. Masaya. Kasi nakakilala ka pa ng Baka mas Nagkaroon pa mahaba pa ng yung share mo mama. kapag kinuwento mo yung yung naging feelings mo. Sa kanya. Ha? Yung feelings mo sa kanya. Yung Fairview, naging I love you. Yung Fairview, naging I love you. Hindi, yun lang. Okay na yun. gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? Uulit ka pa ba? Oo naman. Pagka meron, Alfonso. kahit saan. Hindi ako mag-volunteer. Hindi, Kasi sa ako- volunteer. Sa Alfonso, sasama ka na. Sama talaga ako. Ayos. Galing. Hindi, kinausap niya na kasi yung nanay kanina. Di ba ito? Nagpaalam na alam eh. Sabi, baka pwede pong pangasawa yung anak niya. Grabe Asawa naman. agad? Hindi Sumama sa mga ganyan. Kasi marami Tama pa talaga akong yung kasama eh. Bert, mukhang mag-iikot. Sarap sumama rin sa mga ganyan. Mas marami pa ako kasama dito. Ayos. Sige po ng mga seeds. Ang gawin mo. Ayos yan. Ng asawa ka. Baka dalawa na kayo ni Toto. Dati siya lang nakaubad, ngayon dalawa na kayo. Ikaw naka-bumper sa ulo. Ituturuan ka na ni Toto. Ano ba ngayon? Yung naka-heart na tao. Parang alam mo kayo na. Dragon yun. Parang natata. Ay, nabago ba? Oo, nawala niyo ba? Parang yung paramdam ko yung parang yung na-refresh yung ko. Na-refresh yung parang nag-iba yung aura ko na parang mas lumakas yung sa akin yung parang mas umano yung espiritu, parang mas lumakas yung paano ba? Power. Yeah, Super. Super science. Super bago. Hindi, basta parang mas lumakas yung espiritu ko na parang hindi na masyado Ano? masyado. Lalabas mo isipin mo lang. Hindi, pumogi ka nga eh. Di ba yung orasan pa ganito? Lalo kang Oras ang maliwalas na yung mukha Hindi. mo eh. Ano kasi, Hindi. tagsa 10 piso lang yung battery natin, kaya pag ganun. Kaya Iba yung iikot ng grelo. Di ba? No? Hindi, malayo yan. Kala mo lang malapit, pero malapit talaga. Siguro mga 3 araw. Nakamiss mo yun kasi natin mo lalo. First time Hindi. makamiss mo yung paggawa yun. Uy, Kasi matagal ayan. na ako yun. Ayun po. Papakilala ba kayo? May record ka na dun eh. Yun. Kwento ko lang din yung yung kanina. Na nagsabi po ako kahapon na magpapabaptize ako. Then nagchat ako sa GC yan, ganyan. Then nagising talaga ako madaling araw. Kasi excited ako eh. Hindi inaabang ako pa magka-baptize. Then nagis ako alas 4, BS. Biyahe ako, diretso ako dito sa simbahan sa noon eh. Saradong sarado, dilim pa eh.
Tinawagan ko, nagising si kuya eh. Sumagot, sabi niya, doon daw sa Green Hills. Ayun, pumunta agad ako. Kala ko, di pa papasokin ng gwardiya eh. Sabi kasi ni kuya, Wilson yung pasukan ko. Wala daw Wilson doon. Yung pala, Madison. Ano pa eh, ang dami, ano boss, ano pa yan? Ano ba yung street na yan? Sabi ko, 31, Bikunan. Ay, Bikunan ba? Hindi ka talaga Bukanan. Hindi ka talaga papasukin nun. Wala nang ganun. 31 Bukanan. Bago yun ah. Ayun. Tapos tinawagan pa yun sa loob para sure daw. Yun, pagpunta ko doon, excited na ako. Mga bandang alas 6, dumating na sila. Then yun, nagbihis na po. Doon, tapos lalaki yung next. Tinanong ako ni brother, yung naglilid po. Fates. Harlow. Sabi ni Tatay Yudi. Yung ngayon, yung laging nasa harap. Faith yung matanda. Celebrities. Yung may anak na 10 years old na nag-BI, age. Celebrities. Ah, si Kuya. Hindi, hindi 12 years old. Si Kuya Fritz. Ayun. Ligtas ka na pa. Sabi ko, 100% ba? Wala, balibog. Sarap pagkabango ko eh. Sarap eh. Kahit ano eh, parang mainit. Hindi ako karamdam ng malamig eh. Init ka pakiramdam. Pang ilan ka ba dun sa ano? Hmm? Pang ilan ka? Pangatlo. Kasi po, lalaki Ano na yung inuuna dalawa eh. numihi. Ang init sa pakiramdam pagkabango ko. So, yun, habang naghihim sila, kumakanta doon. Yun. Shoes ko. Ayun po. Then, sinabay ko si Yambo sa church, bumalik kami. Then, nag-stay ako kasi hinihintay ko rin yung testimony. Yung pala nalaman ko, puro pastor po pala yung nasa loob. Yun. Ako kasi, siyempre, bilang sanggol, excited sa lahat ng bagay, sa lahat ng gusto kong marinig eh. Yun nga, napag-share ako sa inyo na katuya na parang hindi ko ramdam yung ibang pastor na yung testimony nila. Yung pala, may ibig sabihin din pala, dalawa pala yung yung uri. Yung isa, realidad, tas yung isa, knowledge. So, dalawa yan, naglalaban pala. Ayun yung nakuha ko sagot. Yun. Then ito, ayun nga, dito sa sermon kanina, actually, puro recap po siya about sa, kasalanan. Then, may, 1 Peter, unang, 1 Peter, First Peter chapter 2 verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. So, ayun po, yung nabatid po natin yung kasalanan. So, sanggol. So, born again po tayo. So parang si Jesus po, parang, ayun po yung na-realize ko sa verse na to. Si Jesus, pinanganak siya bilang alay, kordero. So, habang lumalaki siya, parang ganun din po tayo, lumalaki. Kaya, sapagkat ganitong mga bagay kayo tinawag. So, yun, yung na-realize ko po doon na yung tinawag yung, alam mo yun, God will na napunta ka dito para malaman mo yung katotohanan. Ayun po yung na-realize ko doon pagkat na ganitong bagay kayo tinawag. Yun, iba, unexpected na, yun, sama kasi sa seminar, malalaman yung katotohanan. Sapagkat si Kristo naman ay nagbata dahil sa inyo. Ayun, yun namang sentence na yun. Si God, nagbata. So, parang ganun din po tayo. Habang lumalaki, magiging bata, hanggang maging adult. Ayun po yung pagkakaintindi ko. Na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga bata. Ayun nga po. Nalaman po natin yung katotohanan hanggang uminom ng gatas,
hanggang makuha mo yung pinaka 100% na talagang sobrang tibay mo na sa pananampalataya. So sana lamang mo katotohanan. Ayun po yung naintindihan ko sa unang Peter verse 2. Yun po. Thank you po. Ano yan eh? Yan yung tape 2 ng BIT. Yung testimony sa niya. Na habang ni-review, mas maganda nga siya sa English. Kasi pinaliwanag dun sa sa forum kung paano mo iisipin talaga yung mga bagay-bagay. Kasi kagaya dun sa pangatlo tayo, yung regarding sa true faith, sinabi nga doon na yung mga religious act, hindi siya yung totoong baga parang ang ganda rin ng forum kasi ano ba tawag dito? Sakit talagang ngipin ko. Hindi ako makapag-isip ng hindi, parang inililinya tayo sa tamang lang. Yung tamang, tawag dito? Tamang paniniwala. Kasi marami tayong paniniwala previously na nadadala pa rin natin kahit naligtas na tayo. Marami. Kagaya na lang yung mga pastor kanina, di ba? Mapapansin nyo yung mga kaibahan. Tapos nawala yung na naganda na ako dun sa number 12. I-board ko yung kwento, okay lang sa inyo. I-board ko yung kwento. Kasi kwento ni Reverend Pon yun. Lagi ko naaalala yun sa tape 2 talaga eh. Kasi bago niya nalaman yung kaligtasan, ang sabi niya, yun pala yung kwento niya. Kasi sa tape 2, masyadong bold na. Yung kanina, talagang kwento talaga doon ng napakahaba. Bata pa lang siya, sinabihan na siya ng tatay niya, balang araw magiging pastor ka. Tapos yung tatay niya, yung mga mahihirap daw, binibigyan ng binibigyan ng mga pagkain. Kwento kanina. Tapos sabi, di lumaki siya na parang meron na siyang goal na maging pastor. Kumbaga mag-serve sa God. Hanggang yung pumasok daw siya ng seminaryo, akala niya, ma-experience niya yung parang heaven. Kasi mga nag-aaral ng Bible yung mga niya eh. Mga kasama niya sa dorm, sabi niya. Tapos natuwa ako dun sa sinabi niya na parang mga hipokrito pala yung mga nag-aaral ng Bible dito, yung mga sa theology. Sabi niya, yung mga kadorm niya mismo, parang yung utak niya na, minsan kadalasan ganun din ako eh. May moment na papasok ako ng church, akala mo, peaceful yung mangyayari o yung desire mo is desire din nila na mauusbong talaga pagdating ng fellowship o ng mga gawain, kagaya ng pagbo-volunteer. Tapos makakakita ka ng mga unusual na gawain, unusual na salita, mga ganyan na pwedeng hirap ng kalooban mo. Ganon din pala si chairman nyo, dun yung nag-aaral siya ng Bible School ng theology. Kaya yung 26 years old siya, at 26 pa tama, hindi siya nagpa-ordain. Kasi sabi niya, parang ba't ako magpapa-ordain eh, nililay hands lang daw siya. Tapos yun nga, hanggang sa kinulit siya ng tatay niya, 29 years old, nagpa-ordain na siya, naging ministro siya. Kaso nagkaroon siya ng struggle dun sa isang verse daw sa Bible, nagkaroon siya ng struggle na, ang sabi doon, hindi niya daw makakalimutan yung panibagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Sabi niya, ibigin niyo yung Diyos ng buong puso mo. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa mo na gaya ng sa sarili mo.
Kasi sa dalawang utos na yon, doon na uuwi ang buong 10 kautusan. Which is, pag hinati mo nga naman yung 10 commandments, yung unang 4 na utos regarding sa Diyos, yung huling 6 regarding naman sa tao. Tapos yung sinabi niya, sabi niya, binigay niya yung jacket niya sa mga nilalamig daw sa kalsada. Nagkakaroon pa rin siya ng struggle na bakit hindi ko naman kayang mahalin talaga yung tao na kagaya ng sa sarili ko, sabi niya. Tapos habang nagdadrive daw siya ng kotse, may nakita siya daw na na isang pulubi sa kalsada. Nagbabaga ng apoy para mainitan. Hindi niya alam kung bababa siya, pauwi niya sa bahay niya, iiakayin niya sa bahay niya. Kaso ang iniisip niya, pag inakay niya sa bahay niya, magkakagulo sa bahay nila. Sabi niya nga doon, turn upside down yung magiging yung bahay nila kasi magagalit yung asawa niya. So ang ginawa niya, umuwi siya ng bahay para kumuha ng coat. Kaso pag uwi niya daw ng bahay, tinamad na siya. Kasi inantok na siya eh. Kasi nakatulog si Reverend Paul. Hanggang dun daw, natulog siya. Yung konsensya tumatakbo talaga. Tapos tinanong niya nagkaroon silang congregation ng pastor. Sabi niya dun sa isang pastor, paano mo mamahalin yung kapwa mo na gaya ng sa sarili mo? Tinawanan daw siya ng pastor. Sabi niya, huwag masyadong kung pastor ka na. Eh sabi nga ni Reverend Con kanina, hindi mo pwedeng baliwalain yung utos kasi word of God yun eh. Hanggang sa, basta maging marangal kang pastor, ganyan. Natuwa lang ako dun sa testimony niya kasi bago ko natanggap yung kaligtasan, umabot din ako sa puntong ganun eh. Yung moment kasi na bago ko nalaman yung kaligtasan, yung takot. Di ba? Kasi ang kwento ko kasi, rockers ako dati, rockers. Baga yung mga tugtugin ko, mga Antichrist. Mga Slipknot, mga Madway, mga death metal. Yung nakapag-VIP kasi ako, sabi ko, wala na to. Impyerno talaga to. Parang aminado ka na kagad. Madali lang umamin kasi hindi naman din ako biblical na tao dati bago ako nag-VIP. Sabi ko, yari talaga. Talagang tiway na talaga ang buhay natin nito. Sabi ko, yung pang 4th day na yun. Hanggang sa yun nga, nalaman mo yung kaligtasan. Nakaka-relate din ako dun sa sinabi ni Reverend Con. Dun naman sa pang 13, sabi niya, yung nalaman niya daw yung kaligtasan, wala na siyang pakialam kung itakwil siya ng Presbyterian. Sabi niya doon sa number 13 na naghirap nga daw silang pamilya buong ilang taon. Kasi nag-iba yung pananaw niya sa Biblia. Hindi na yung kagaya ng dating pananaw na natutunan niya sa theology. Siyempre ako, yung bago-bago akong naligtas, parang kagaya mo rin yan, Tol. Share lang ako ng share. Kami nga ni Robert, pumunta pa kami sa biyanan ko sa Masinag. Pinalayas lang. Naalala mo yung Bert? Tatlo tayo ni SJ. Sobrang init namin, alam ko yung tiyahin ko sa Masinag, mamura din yung mga matatandang palamura. Pagpunta namin doon ni RK, pinalayas lang kami, umalis kayo dito. Tiyahin ko yun Pagka bagong ligtas talaga, on fire talaga. Kaya nagustuhan ko yung kwento ni Reverend Con, yung time ng kaligtasan niya. Talagang wala siyang sinagasaan niya kung sinong masasagasaan. Basta yung turo na nalaman niya ng kaligtasan, yun ang pinupush niya. Which is, kaya nga tinanggal siya kinat siya sa lahat ng mga association na kasali siya. Sabagay, yung panahon namin dati, wala. Sa mga tropa lang namin dati, ni Larnel
Talagang kung hindi mo sasabayan ng katuwaan, tatablayin ka talaga eh. Kaya dati, pag nag-invite pa kami, daming ano doon, baril. Minsan nagagalit. Siyempre, kabataan pa ng kung paano mag-invite, daming baril doon. Para ma-invite lang namin dati mga tropa namin. Kasi kung siseryosohin mo sa bagay na ito, mag-aaral tayo ng Biblia. Pero hindi ko sinasabing tama yung way na yun. Naalala ko lang, kasi pag naligtas ka, o yung kasi yung naligtas ako, inisip ko kahit anong paraan, kahit anong dahilan, gagawin ko para maisama lang siya. Either bayaran mo ng pera, ganyan, tapos iakit mo sa babae, kasi kung malalaki, di ba? Kung babae naman, akit, dahil ano doon, boys doon, di ba? Which is mali nga, katagalan, during fellowship naman, mamatured naman tayo lahat eh. Yun lang. Naalala ko lang yung nagbo-volunteer ako. Yung nagbo-volunteer ako, sobrang saya yan. Masaya talaga. Kaya lagi kong iniisip, may nagsabi kasi sa akin niya, basta Korean yun eh. Yung nakasama namin mag-volunteer. Mga kabataang Korean yun, sabing kabataang Korean. Pero nasa 36 na siya nun. Ang sabi niya, huwag niyo kakalimutan yung damdamin na yan, yung saya na yan. During activity ng fellowship, o ibig sabihin, during nagbo-volunteer kayo. Kasi yan yung tunay na saya. Madaling mag-paid yan. Pag yan nag-paid, hindi mo na siya masyadong hahanap-hanapin. Pero kung iisipin mo yung saya ngayon na nakapag-volunteer ka, nakatulong ka, may naligtas, yung saya na yan, wag yung kakalimutan, sabi niya sa amin. No? Kasi yan yung tunay na kaligayahan. Minsan, ako rin, naranasan ko rin na mahiwalay sa fellowship, di ba? Yung kasiyahan na yun, iniisip ko kung paano makabalik talaga, kung paano makatulong uli, which is ilang taon din ako hindi nakatulong. Ngayong bumalik tayo o bumalik yung grupo natin, mas madali na sa atin yung makatulong. Bumabalik yung damdamin na yon, yung saya sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Yun yung advantage na inaalala natin, yung mga moment na nagagawa natin sa fellowship. Yung saya talaga na yun. Yun lang, naalala ko lang kasi yung sabi ko nga kasi nung nakaraan eh, hindi na ako pabata, may asawa at anak na rin ako. Gustuin ko mag-join, tumulong sa fellowship physically. Marami nang tumututol. Eh sabi ko nga sa asawa ko eh, pera na nga lang itinutulong natin, tatablahin mo ba? Kung hindi ko gagawin to, magre-resign ako, doon ako tutulong, doon ako magtatrabaho. Ayaw mo naman, at syempre ayaw nyo naman. Yeah, doon na lang tayo sa ibang mga bagay na kung makakatulong. Ngayon kayo kung mga kabataan, at least nasa tamang ano kayo. Yun lang, yung masasabi ko lang kasi danas ko rin yan nung nasa edad ninyo. Ilang taon din ako magano. Masaya yan, masaya. Yan yung moment na hindi ka naghahanap ng kapalit eh. Di ba? Madalahan, pag gumagawa kasi tayo, naghahanap tayo ng kapalit eh. Di ba? Sa lahat ng bagay, construction, ganyan, yung mga, kunwari kung may fraternity kayo, di ba? Pagka tumulong ka sa community, naghahanap ka pa rin ng kapalit. Either papuri o ano, pera. Pero yung pagbo-volunteer kasi under fellowship, kumbaga yun yung sinasabi na nabigyan ka na muna ng kaligtasan. Ibig sabihin, nabigyan ka na in advance. Kaya ka tumutulong, hindi kayong moment na tumutulong ka para may makuha. Kaya hindi, tumutulong ka kasi may nakuha ka na, which is yung kaligtasan. Yung naalala ko lang yung mga dating nagbo-volunteer din ako. Ganun kasi yung pinaiisip sa amin dati. Yun lang, thank you. Pwede pa ulit, hindi ko na-record. Yung sa akin, yung sa kanina, pinanood natin. May naalala lang ako dun sa
nung nag-BIT kasi ako dati, sa Tagaytay, 3 kami magkakasama. Ayun. Yung isa, focus talaga yon si Jess. Pero ako, first, second day, wala talaga akong pakialam. Yan, parang ginagawa ko lang, selfie-selfie lang doon, picture-picture lang. Tapos, sama-sama lang, gano'n. Yung isa, nakasama namin magulo. Laging labas ng labas. Gusto nang umuwi. Kaya lang, gano'n. Tapos, sinasabi ko lagi nung kay Jess, hayaan mo yan, papansin yan. Kapag pinansin mo, lalo magpapapansin yan. Na sa sarili ko kasi hindi ko tinatanggap na may ginagawa akong hindi maganda sa kanya. Kaya nung yun sa third day na yung about sa sin na talagang dun na natamaan na ako nung nagkaroon na ako ng pakialam na parang lahat na lang na sinasabing kasalanan, parang lahat patungkol sa akin. So yung sa kanina, yung 'di ba, yung makiayon ka sa sa kalaban. Ano ba yung kalaban mo, 'di ba? Yung konsensya natin. So, kasi kapag hindi mo inaccept, tinanggap na may kababaang loob yung kasalanan mo. Yung salvation hindi mo matatanggap ng malinis ng sagrado kasi katulad sa 'di ba, sa mga pastor. Nag-expect tayo kasi nag-expect ako kasi sabi ko pastor yan. Kaya lang meron sa punto nila na ayaw nilang ibaba yung sarili nila, tanggapin sa sarili nila na unang-una is yung kasalanan na nagawa nila. Kaya pagdating dun sa katubusan na, yung sa salvation na yun, parang mayabang pa rin nila na sinasabi na alam na namin yan. Napag-aralan namin yan, di ba? Pero sa atin na tayo, hindi naman tayo katulad nila na nag-aral ng theology, di ba? Sa atin nung binanggit yung mga kasalanan, tinanggap natin. Kaya nung narinig natin yung about sa kaligtasan, di ba? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Iba yung impact sa atin. Na yung katulad nga ng sinasabi mo, di ba? Yung nagpabaptize ka, ang init. Ako din, ako ayokong magpabaptize dati. Pero, ko na sa sarili ko. Kasi ang iniisip ko pa dati, kapag nagpabaptize ako, bakit takwil ako ng pamilya ko? Kasi nga, may tiyahin ako madre. Tapos, coordinator sa simbahan yung lola ko. Sa kanila ako lumaki. So, parang sa akin, nagdadalawang isip pa ako. Pero, alam ko na sa sarili ko na ligtas na ako. Na, yun nga. Tapos, pero nung naramdaman ko rin yun, yung sinasabi mo, nung nagpabaptize ka, na pag-ahon mo, parang alam mo yon, naiwan lahat. Parang pag-ahon mo, sobrang linis mo na parang naiwan lahat yung mga nagawa mo, yung mga mo, nalinis lahat kaya parang pag-ahon mo, 'di ba, ang init ng pakiramdam na parang iba yung sigla, iba yung feeling ng pag-ahon mo. So, sa akin, sa atin naman kasi, 'di ba? Sasabi nga natin, walang mali sa testimony kasi sariling testimony nila 'yun. Kaya lang lagi naman 'di ba sinasabi na kaya nga sa conference, 'di ba, inuuna yung sin bago yung kaligtasan. Kasi kailangan hindi mo makukuha yung kaligtasan mo kung hindi mo tatanggapin yung mga nagawa mo na kasalanan, 'di ba? Kung hindi ka magkakaroon ng kababaang loob. So sa akin yun, naalala ko lang yung nag-BIT nga ako kasi ayun nga, sinasabi ko kay Jess lagi na, hayaan mo yan, papansin lang yan. Pero alam ko sa sarili ko na may ginawa talaga akong hindi maganda sa kanya, kaya siya nagkakaganon.
Kaya nung napakinggan ko yung about sa sin, nasabi ko lahat to patungkol sa akin. Iba yung naging impact eh. Kaya nung, di ba sabi nga, nung tinanggap mo na yung kasalanan na ginawa mo, inamin mo na sa kanya yung mga kasalanan na ginawa mo. Bigla kang sasabog ng iyak kasi bigla kang na ano na yun nga yung konsensya mo na nagawa ko to. Ayun, yung parang tapos sabay nalaman mo yung kaligtasan. Kaya parang bigla kang may iyak. 'Di ba yung kada makakanood din tayo ng mga nagte-testimony, 'di ba? Yung kanina nga walang parang hindi naman sa ano pero parang wala sa kanila yung kada testimony kasi na-excite ako pakinggan kasi sabi ko yung kada may testimony kasi na ano ko na dati ganyan ako, parang nare-relate ko yung sarili ko sa kanila, dati ganyan ako eh, pero 'di ba nung nalaman, kaya pati ako nadadala ako sa na yung nung na-realize nila na ganun sila tapos sa natubos na sila. Kaya pati ako kapag may nagte-testimony, naiiyak ako kasi sabi ko ganun din ako dati. Kanina, syempre syempre nakakalungkot lang na parang first time na sa Saturday na natapos yung BAH, parang hindi man lang ako na-touch. Bagay, wala naman eh, ano nila yun eh, diba? Testimony nila yun eh. Kaya lang, siyempre sa akin, ewan ko, tama ba yun na nararamdaman ko? Na parang nalungkot ako na, parang sabi ko, ano ba yan? Wala man lang nagpaiyak sa akin. Parang wala man lang sa nagsalita doon, parang wala man lang na, wow, ang galing, na ganun. Parang hindi ako namin. Ayun, although ang sarap talaga sa pakiramdam, katulad nga na sinabi ko kanina, diba? Sa bahay namin, nakakatamad magwalis, maghugas ng pinggan. Pero pag alam mo na ginagawa mo yun kasi para yung ginagawa mo yung bagay na yun kasi alam mo na nasa isang katawan ka. Ang sarap sa pakiramdam pagkatas mo gawin. Kaya nga yung kahit na yung sila ambu kanina, minsan may pumapasok doon, sabi gisingin daw kasi naghihilik na nga. Eh kami hindi namin ginigising kasi nga alam namin pagod, 'di ba? Ilang araw puyat tapos Payat pa rin, oh. parang kada may papasok kasi doon, uy ano yun, kasi naghihilik. Eh ayaan lang, 'di ba? Kasi hindi niya alam yung hindi nila alam yung pagod ng nagvo-volunteer. Kaya yung syempre yung after na yung natapos na, yung last day na, doon lang nararamdaman. Pero alam kong nakatulog siya kahit nakatulog siya ng alam kong hindi pagod yung, andun yung pagod, pero alam mo yung sa pakiramdam niya kasi kami nga isang araw lang nag-volunteer pero 'di ba parang feeling namin napakalaking bagay nang nagawa namin. Although ganun yung naging outcome. Sa bagay may 7 pa din naman na kaya nakakapanibago lang. So, yun lang. Akala ko pa ganun, kaya ako lumipat dito. Sikat na Dayang kanina. About sa kanina. May nakaano kasi yung tumatak sa akin. Yung sa number 10, yung set yourself before the eternal question. Tapos ang sabi dito sa last niya is, you may study the truth with all your academic ability, but nothing that you learn in this way will be of any use to you
in solving this problem. Yung problem na sinasabi kasi dito is yung sa ano, pagkakaintindi ko lang po yung sa salvation mo, tapos yung sa katotohanan. Yun. Kung paano mo malalaman yung katotohanan na yun. Tapos sabi kasi dito, diba, hindi mo siya hindi mo makukuha yun, hindi mo masolve yung problema yun. Sa pamagitan ng pag-aaral, academically. Hindi mo siya makukuha. Kahit pastor ka, mag-aral ka man sa school ng mga pastors, hindi mo siya makukuha dun. Hindi mo makukuha dun yung truth. Yung true faith, true salvation, lahat. Kaya yun, parang naano ko lang sa akin na dati kasi yung mindset ko. After ko maligtas, sabi ko, mag-aaral ako. Kasi pag nag-aaral ako, once na nag-profession na ako, respetuhin ako ng mga tao, gano'n. Tapos marami akong may kilala sa labas. So, may kayat ko sila. Tapos sabi ko, siguro once na, na may kayat ko sila, gano'n, na baka, once na nagkaroon ako ng profession, mas madali ko silang may hikayat, gano'n. Tapos, kaso nga lang, sabi ko, paano ko magagawa yun? Ang tagal pa. Tapos sabi ko, what if mag-rapture na? Gano'n. Tapos, yun nga. Tapos sabi ko din na, hindi rin ako pwedeng mag-focus lang sa labas, sa pag-aaral ko. Kasi, ang dami ko pang kailangan malaman, ang dami ko pang dapat matutunan at ma-realize. Pero hindi sa labas. Ganon. Sa loob mo siya Sa loob mo siya masusod lahat. So yun nga, naano ko lang ngayon na, yun yung ko na, sabi ko, hindi pwedeng, mag-focus lang ako kung ano yung ginagawa ko dito sa labas. Kahit pa sabihin kong, para sa pag-evangelize to sa future, ganon. Hindi pwedeng ganon kasi kailangan, lalo na't ligtas ka na, naka-realize ka na, nakabatid ka na, alam mo na yung katotohanan. Dapat balance na siya Ganon. Na hindi na ikaw yung nagpo-control sa sarili mo Yung Holy Spirit na. Sabi din yung kanina nga. So, yun nga, na ngayon, ginagawa ko is, parang dito, hindi ko na masyadong priority yung pag-aaral ko. Ngayon nangyayari, parang puro sa fellowship na ako pag-volunteer simula nung nag-start yung klase. Kaya nasabihan din ako ng kaklase ko na, kulto ata kayo Parang lagi kang nandiyan sa church nyo, lagi kang nag-volunteer, lagi may ganap sa church nyo. Tapos, sabi, ano bang religion nyo? Anong ba kayo? Ganito. Baka sa susunod makita ka na namin sa TV. Sabi gano'n. Tapos sabi nila, baka mamaya, pumalit ka na. Di ba may nauusong kulto daw ngayon? Yung kay Agila. Baka daw sa susunod, yung religion na daw natin yung pumalit doon. Tapos yun nga. Tapos sabi ko, never niyo ako maiintindihan kung hindi kayo kasama sa akin or hindi niyo matry na, hindi niyo ma-experience yung na-experience ko nga. Ganun. Tapos yung nga, yung sinabi dito na hindi academically or kung ano man yan dito sa mundo masasolve yung problema mo. Which, dapat talaga, yung sa fellowship talaga, words of God, ganun, Bible talaga. Tapos yung isa naman, yung sa, open mo nga. Tapos yung isa pa dito, na-realize ko din na yung kasunod din nung set yourself, yung sa perfect and no longer ashamed. Na-realize ko din na ngayon kasi inaamin ko na andyan pa din yung pagtatalo ng laman ko at spirit. Sa laman natural na, nature na yun ng natin na magkasala tayo kahit ligtas na tayo di ba? Hindi man yung kasalanan talaga nakatulad dati. Pero andit pa rin yung alam mo yung may mali ka pa din ginagawa. Kasi sabi nga dito na if you're perfect, kung talagang ka na, para sa akin lang po, kung talagang anak ka na ng Diyos,
alam mo sa sarili mo 100% na ligtas ka na, alam mo na yung katotohanan, alam mo, yung sa konsensya mo nga, ganun. Hindi ano ka na dapat hindi ka na nahihiya. Lalo na kapag yung mga tao sa labas, hindi ka na nahihiya sa kanila kung ano man sabihin nila. Ako kasi ngayon, ang nangyayari sa akin ngayon is, and then yung time na na every time na, ewan ko parang every time na mag-share ako sa, sabi natin kamag-anak o kaya classmate, hindi man yung seryosong sharing, yung parang andyan pa din yung, tawag dito, andyan pa din yung parang, nag-joke pa sa kanila, gano'n, yung may gisakay ka din sa trip nila, habang nag-share ka ng gano'n. Parang ang hirap lang kasi parang, may hiya ka na lang sa tuwing sabihin nila na, uy, church girl, uy, kulto na yan, baka parang, tama ba na na mag-share ako sa kanila, na ano ba talaga ako, sabi ko gano'n, akala ko ba inayaan ko na yung Holy Spirit ko na ng life ko, bakit parang may ganun pa rin feeling na, nahihiya na ako, gano'n, na sabi ko, tama ba ba to, ano pa ba ako, ganito, ganyan, sabi ko gano'n, parang nakahatak na ako, na hanggang sa, dumating yung point, lalo na nung this month, dumating yung point na na never na ulit akong nag-share sa kanila about nga sa mga na-experience ko sa loob ng fellowship, mga religion, tapos kung paano ko sila may imbitan. Hindi ko tinuloy-tuloy kasi na parang nahihiya na ako. Na parang siguro nakikita din nila na may mali din talaga sa akin, ganun. Pero doon pa rin sabi ko, siguro, hindi nila ako maintindihan kasi hindi pa nila na-experience. Pero yung, sabi ko, bakit sa loob ng fellowship naiintindihan ako? Parang gano'n, sabi ko, bakit naiintindihan ako tuwing may mali? Gano'n. Sabi ko, ay, oo nga, kasi hindi pa nila alam yung truth. Hindi pa nila alam yung meaning ng, nung pinaka-meaning ng pagiging, Christian. Hindi pa nila alam yung katotohanan kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano na isasacrifice mo yung flesh mo, yung buhay mo dito sa mundo para lang makapag-spread ng gospel, gano'n na. Kasi katulad yan, sa atin ngayon, kanya-kanya tayo ng sacrifice na kahit na nakakahiya na yung ginagawa natin para lang makapag-invite tayo, gano'n. Ayun yung hindi nila maintindihan na katulad nito yun nga, yung parang nakita ko lang yung kay Kuya, yung sa sinaksyonay din nila Kuya Arnel na dati ginagawa nila na parang, uy, maraming pogi doon, maraming mga gano'n, yung gano'n na, uy, yung balik ito sa tanong si Toto, ginagawa niya ngayon yung sa pag-vlogging niya na sinasacrifice nila yung yung parang sa publicity ba, sinasacrifice nila yung sarili nila para lang makapag-spread ng gospel. Sabi ko, bakit parang hindi ko kaya gawin yun ngayon? Na parang, takot talaga na parang hindi ko na kayang gawin dati yung ginagawa ko na is-sacrifice ko yung sarili ko na kahit man anong sabihin ng ibang tao na yun nga, hindi ko na siya kayang gawin. Kaya ngayon nahihirapan ako makapag-invite, lalo na sa sa mga kakilala ko, lalo na yung mga kaibigan ko, pati mga kamag-anak ng namin dito. Ganun, yun lang. Naano lang ako yung sa yung Bible talaga double meaning. Yung tungkol sa makipag-ayos ka sa kaalitan mo. Kasi pag pag hindi ka nakapag sa Tagalog, pag di ka nakapag sa kanya, nakapag-ayos sa kanya, idadalhin ka niya para maihabla ka. Dadalhin ka sa Yun pa yung yung ibang meaning, yung pinakakahulugan ng meaning niya, yung konsensya mo. Tungkol sa konsensya na kasi di ba pag pag alam mong nasa iyo yung Holy Spirit, andun yung konsensya siya yung mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo kung ano yung tama at mali. Kasi di ba nga yung mga masamang tao, sasabihin mga walang konsensya yung mga yan. Kasi hindi nila alam na
wala silang pakialam kung tama o mali ba yung ginagawa nila. Pero pag ikaw, pinaghaharian ka ng Holy Spirit, andun yung, kumbaga yung konsensya mo, talagang pag nakagawa ka man ng pagkakamali, kahit andun yung uusigin ka kagad na ano. Yun pala yung ibig sabihin nun, yung ano, yung konsensya pala yun. Ay minsan sinusuri ko yung sarili ko. Pinaghaharian ko talaga ako ng Holy Spirit. Pero, naiiyak ko, oo, kasi, siyempre pag nasa laman tayo, minsan hindi natin naiiwasan na makapagsalita o makagawa hindi maganda. Andun na yung konsensya na nakagawa ko ng ano. Kumbaga, nababagabag na tayo kasi pag nakakagawa tayo hindi maganda sa kapwa. Tapos hanggat maaari, huwag na natin ulitin. As yun. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan na sila. Ano ba yun? Okay na yan? Nakalimutan ko yung, hindi about yung sa ano. Hindi, ma-share ko lang. Ito, ma-share ko lang. Kasi, yung sinabi ko na rin to kay ate. Kumbaga, ano ba yun? Yung, di ba nga, parang nagkakaroon ako ng struggle ko sa ano, yung kung paano makakaano sa fellowship, sa ano, sa simbahan. Minsan, napakalayo. Minsan naisip ko, meron naman ditong church. Meron namang church dito sa amin. Yun nga, di ba, sinabi ko sa'yo. Baka pwede dito, baga, pwede naman siguro dito kasi si Jesus Christ din naman yung ano eh. Kasi gusto ko talaga mag-grow. Gusto ko talaga mag-grow sa Kanya. Pero, nung minsan, kinakausap ko si Jesus, gabayan niya ako kung ano bang, kasi syempre yung mga Christian church naman, iisa lang naman yung sinasamba at inahan nila, di ba? I-guide niya ako kung dito na lang ba ako sa malapit o mag-i-stay ako din nga sa ELC dito sa fellowship sa Fairview. Pero habang napag-ano ko, yung sa puso ko, yung kung ano yung nararamdaman ko na, ay hindi, dito yung panatag yung puso ko, alam ko na nasa tama yung mga tinuturo, yung tungkol sa Bible, hindi nalilihis, kumbaga, talaga, punto by punto talaga yung yung mga sa sermon. Saka yung puso ko na andito, yung kumbaga masaya yung puso nandito, parang hindi kung halimbawa kahit nilipat ako sa ibang church, malapit nga, pero yung dito, yung sarili ko dito, kaya sabi ko, kailangan ko talaga ng fellowship. Kaya, yun, pagpupursigihin ko na kahit yung pag inano mo kasi yung about sa laman, ay hindi, yung may bubulong sa'yo, yung parang ka, ay, pagod ka na, parang tatamarin, tamarin ka na, kasi ang laylay, tapos umuulan pa, tapos pagod ka pa, tapos iisip mo, ay, magsasarado ka agad ng tindahan mo. Wala ka pang ganong kita. Yung mga ganon, yung parang hinahatak ka ng laman mo, na wag ka umano, na mas piliin mo magpahinga ka lang dito lang kasi ang laylay, mapapagod ka lang. Pero naisip ko yung mga kapatid ko, nagsasacrifice din sila eh. Mas sobra-sobra pa nga. Lalo na, yung pag may gumugol sa isipan ko, iisipin ko lang yung cross ni Jesus Christ. Siya nga, sobra-sobra yung sinakripisyo niya para sa akin. Tapos yan lang, yung pagod lang, iisipin ko. Kaya, mas talagang, yung sa sarili ko, na gusto kong i-push ko, yung pag-fellowship talaga. Kasi, parang dito ako nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi, di ba, pag sa labas ng fellowship, andyan na yung mga temptation talaga. Lahat ng ng stress, Kung pwede nga lang na dito ka lang sa fellowship, wag ka na lumabas kasi hindi eh. Kailangan mo makapag sa mundong ko. Kaya, ayun. Yan lang. Kaya ko lang yung volunteer ngayon volunteer noon, saka ngayon.
Kasi ang laki talaga ng ano kasi ngayon lang ulit ako nakapag parang volunteer ng tuloy-tuloy ng isang linggo. Parang yung ngayon talaga wala. Yung ngayon parang basic na lang yun. Kaya dating volunteer talaga. Kasi ngayon wala ka namang mas maliit kasi yung stage din kaysa sa dati. Doon kasi alos lahat talaga ron. Ikaw yung kilos doon. Pag sinabing volunteer ka talaga, wala kang reklamo, lahat ikaw, gagawa ng kilos. Kahit sino magturo sa'yo ron na nasa loob, susundin mo kung saan ka ilagay. Di gaya dito, ngayon, kailangan mo pang ano yun eh. Kailangan mo pang susiyan para kumilos. Saka iba yung ano dito ngayon. Kung sa madali. Kaya mga mag-isang ano eh, mag-isang kumilos doon. Pagtapos ng kainan. Kasi lahat ng gagawin doon, kutsara, saka pepe-pepe lang, yun lang. Hindi kagaya nung dati na talagang pagtapos kumain, marami, di ba? Plato, kutsara, pakulo. Hindi magkasahin ka pa rin doon. Tapos pagtapos nun, may mga gagawin ka pa. Tapos after nun, hintay mo pa kung tapos pa ng session ng gabi. Ayaw nga, tayo magliligpit tayo, tapos mag-aayos pa ng higaan nila. Hintayin sila makatulog, bago makatulog. Yun, mga lahat tayo, experience ko dun eh. Pero yung ngayon, although nakakapagod din naman, pero hindi na ganun ka hirap kaysa dati. Eh, lalo ngayon, di naman lang lalo napagod kasi hindi man talaga ako pwede magbuhat-buhat na. Bigyan itong dalawa, magiging buhatan, kaya talaga yung ano, kaya talaga yung pambato. Ako pag kaya ko lang, ayun lang binubuhat ko. Siyempre, alam ko na, nakakaramdam na rin ako ng Buhat ako dito. pagod sa Manok. Ito ko, masili. Yun, pero yun talaga yung feelings mo pagka nag-volunteer ka ng buong puso mo, yung talagang sarili mo, alam mo talaga, ito gagawin ko ito. Na walang halong ano. Talagang may feel mo yung ano, yung enjoyment, tapos yung talagang yung presensya nung pag, ano mo sa ano, sa BIA, yung puso mo nandun. Ito yung mararamdaman mo, kahit yung pagod mo, wala rin, parang hindi mo napapansinin. Kahit ano ba, sa maghapon pagod ka, pero pagka tapos na ng ano, tapos na nalalaman mo rin yung mga nangyari doon, tapos nakapakinig ka rin at the same time. Ayun, nakakawala rin ng pagod. Tapos, yun nga, yung kagabi, yung last day namin na nagkaroon kami ng konting bonding, salo-salo. Medyo nakapag-share din kami lahat kasama yung mga ibang Konto kasi. artist ito. Kahit hindi natin sila ano, pero tayo pa rin yung ano. Tuwa nga sila kasi kahit hindi nga tayo mismo yung ano, inviter, pero tayo nag-aasikaso sa kanila. Kaya tuwa sila kahit yung mga binibigay natin, kahit sila parang hindi namin ano, doon sasabihin nila na si Lord na pong bawat sa inyo mag-bless, tapos sabihin namin. Patagal lang po kami bless, gano'n mga ano kasi baka Bonus na lang yun. baka iba yung maisip nila, baka mapupunta sa sabihin namin gano'n. Pabulong na lang namin sinasabi. Kaya yun lang, nakakatuwa lang na siyempre nakapag-volunteer ulit tayo na medyo nakapag-commit ulit sa kahit kasi ng ibang tao. Kaya sana yun lang, magtuloy-tuloy na gano'n, tapos may iba rin siya yung sistema na ganyan kasi ibang-iba sa dati sa ngayon. Pero okay naman. Ibang-iba lang talaga. Pero masaya naman. Yun lang.
lang sa pakiramdam kapag na ginagamit mo yung katawan mo, yung oras mo sa pag-ibanghelyo, sa gawain ng pag-ibanghelyo. Tapos, parang kapag naisip mo na parang may nasasayang ka na oras na hindi naman sa pag-ibanghelyo yung ginagawa mo, nakapanghinayang, lalo na alam mong malapit na nga. Alam naman natin na malapit na ang rapture kasi nasa huli ng mga tao. Diba parang hindi mo na iniisip na mapapagod ka. Hindi mo na iniisip na ay tawag dito ayaw ko muna gumawa. Ayaw ko muna tumulong. Mag-ano muna, parang tawag dito, parang day off muna ako. Magmumuli-muli muna ako saglit kahit ano lang. Kahit isang oras lang, kahit may isang oras lang o kaya 2 oras. Kaya isang araw, mas maano na yun. Parang nakakaano lang isipin na parang nakakapanghinayang. Siyempre sa akin na ano nga ako na worker nga ako doon sa church. Kasi kami nga yung mga sa Alfonso. Kumbaga hindi ko na lang talaga inaano yung sarili ko na bubuling ko pa yung oras ko sa ibang bagay. Kumbaga inaano ko na lang talaga lahat sa gawain talaga. Sa gawain ng church natin. Sa pag-ibanghelyo. Yun lang. Ang sarap lang sa ano. Sarap. Sarap lang. Sa akin naman yung gusto ko mag-volunteer ng kaso, nakahati din sa trabaho ko. Pero nakapunta ako ng gabi. Nakatulong pa rin ako kapag hindi yung kahit pa paano, meron pa rin. Kasi iba nga dyan, diba, sila ay hindi nakapunta talaga. Kasi sabi nga niya kung siya makapiliin, tapos yung sa asawa niya, ito hindi naman daw babayad lang. Ako sa part ko na hindi pa yung momentum ko na kahit pa paano, diba, nakakapunta pa ako. Kasi kung man na mas mahabang oras, makatulong doon kung ano yung mga pwede na tulong. Kahit nung sa maliit na paraan, tutulong din talaga ako. Tapos yung mga ginagawa mo na paano kalagayan yung mga invitees kahit hindi talaga actual sa atin, kasi galing din sa Alfonso yung invite. Ang nag-invite nun, hindi rin natin yung kilala. Si Toto lang ito nakakilala ng mga nag-invite. Pero wala din yung nag-invite, diba? Pero in the presence of our prayer talaga na nakita na nakakatawa kasi siyempre yung sacrifice tayo sa hindi naman natin talaga bilis na kilala. Tapos mahirap lang din makipag-interpret sa mga ibang participants na hindi natin kasi makikita mo din sa kanila wala sa nila wala sa puso nila yung mga yung pagpunta nila doon. Pero yun nga sabi nga nito ito, natatanong na because kumbaga nasa kanila na yun paano nila i-absorb yung mga sinishare ni Brother Ken kasi yun nga yung pinaka-importante sa lahat. Yung may narinig nga ako ng testimony, sabi niya, akala niya daw, pumunta siya doon para mag-aaral ng mga theologies. Ang dami niyang sinabi. Parang, sabi ko, pang matalino yung yung mga sinabi niya. May mga archaeologists, theologists. Technologies. Nasa may kiss. Oo, natawa ako. Logis. Sabi nga, yung pala, yung napunta daw siya doon, ito pala, kumbaga yung puso niya talaga daw yung sabi niya masarap daw maging open yung puso. Kasi doon talaga mo maunawaan yung salita niya doon. Alam niyo, mag-module daw din sila kasi yun daw yung pangkaraniwang alam yung conferences, yung mga module pala. Ako,
Hindi pa naman ako nakaka-attend sa mga ibang conferences. Doon pa lang sa atin. Hindi ko alam na may mga modules pa silang ginagawa. Hindi Mga ako details. sasagot. Example. Oo, mga exam pa lang, mga debate pala yung mga ano nila. So, nakakatuwa kasi, ah, nakakatuwa kasi yung, ano ba yun, yung ginagawa ng, especially kung kasi talaga yung sobrang pagod. Nararamdaman ko rin yung pagod nila kasi ako gabi lang ako pumunta dun pero may konting pagod ako nararamdaman. Tapos, yun nga, nagkaroon din kami ng design na actually wala sa plano namin yung nag-banding nung kagabi. Wala sa plano yun, hindi namin pinag-isita yun. Ang naisip ko lang, sabi ko, kamustahin kaya natin sila, di ba? Nag-usap kami. Kaya nag-white lace ako mo, sinungaling pa nga kami. Ano kasi, bali, pinasuyo ni Brother Manny sa aming papa niya na yun nga. Sa huling araw, makausap namin kayo. Kamustahin. Pero yun talaga yung gusto nila, di ba? Kahit din nila sabihin. Kumbaga, nagkusa na kami na gawin yun para marinig namin kung ano yung naunawaan nila. Kung sakali ma-realize na i-congratulate namin sila na nakaraan. Tapos pinatansya muna namin kung paano namin sila babatiin. Yun nga, hindi talaga nila, karamihan sa kanila hindi pa naunawaan talaga. Kasi nagtatalo na yung antok nila sa kayong pagod. Yung pagtitiis naman makinig doon sa limang araw ng yung 4 na araw pa lang, sabi nga nila sa amin, alam niyo sir, ang pinaka namin, yung pinaka galing namin, wala na kami halos pahinga. So, yun nga, naiintamin sila ng antok. Kung isa sa mga sinasabi ni Reverend Paul. So, iba talaga yung yung pahinga ng katawan sa tapos, ibig sabihin, yung nila, yung puso, sarado. Kasi nga tayo, di ba, natutuwa tayo pagka kahit pagod. Parang ang lakas pa rin, di ba? Iba kasi yung, pagka sumuko ka na talaga sa buhay, di ba nga sabi mo, parang araw mo na, bibigay ka talaga yung mga matay. Pero pagka nilalabanan mo yung sarili mo, kahit anong lala ng sakit mo, hindi ka makakasurvive ka eh. Depende sa desire mo, depende sa fighting spirit mo, di ba? Paano mo lalabanan. So, yung kanila talagang, ang nanaig talaga sa kanila yung gawin nila kung paano sila mag-worship sa Diyos. Yun nga, yung tambourine. Parang matutuwa parang naano ako kasi proud talaga sila eh. Nakikita ko sa kanila, proud silang leader ng worship. May assistant leader worship. Kaya ayos ko Sa may mga may worship sabi niya, wala ba leader. kayong mga yung song yun sa'yo, mga joyful worship? Hindi naman kami talaga umulit. Sabi ko, actually yung namin, himnal, kumbaga yung mga sinasabi talaga din yung sinasabi talagang tumakagin sa puso namin. Hindi na namin in-explain, hindi na namin kinontra kasi ang gusto namin marinig sa kanila kung may naunawaan ba sila. So wala kami talagang masyadong narinig. Maliban din sa bata, yung pinakabata. Kasi nagulat nga daw sa bata, marami daw talaga sa matutunan. Parang lang yun eh. Yung isa naman, nahatak na. Uy, sama ka na. Ganun yung sama ka na. Sama na. So isa naman, yun nga, parang tinutulungan kami, preaching, sigulot. Yung huling yata magsalita doon. Pastora ba yun? Worship leader. Ang pastora yung matanda. Yung nagulat Yung maputi. Yung maputi. Yung maputi. Yung maputi yung leader worship daw. Tapos yun nga, nagsishare siya na nag-uusap daw sila na Lord. Sabi ko, what's your? Ayun, sabi ko, kaya sabi ko, nakakausap ko sila sana all. Buti ka pa. Sabi ko, yung may mga tao talaga na sobrang imagination. Yung alam mo, kausap nila yung Diyos, hindi pala. Kaisip lang nila yun. Ang Diyos kasi, malalaman mo, tutugunan yung prayer mo pag nangyayari na sa'yo through experience. Yung nangyayari sa natin ngayon, yung prayer natin na matugunan, ito na yun, pinakinggan niya. Tapos halimbawa, may ginawa ka namang parang yung parang labag sa will niya, papaluin ka, mararamdaman mo rin, di ba? Yun, mararamdaman mo talaga yung kung paano kanya tugunan doon sa desire mo. Siyempre, tutugunan niya rin yung mga hindi niya will.
kakalabutin ka ko. Parang kunyari, tutulog ka, tapos, uy, gising ka, di ba? Yun yung ginagawa mo sa atin, kinakalabot. Kasi pagka natuloy ang tulog, wala na. Tulog ka na talaga, di ba? So, ayun. Tapos nakakatawa din. Kasi nagkakayaan pa kami nga ata, di ba? Sino yung gano'n? Tuloy mo. Ano yun na. Kasi hindi nakakaya din talaga, kasi puro babae sila. Mamaya, isipin nila nun, parang nag-aano lang kami sa kanila ba? Baka isipin nila, may pinapormahan kami doon. Ang iba yung babae yun eh. Kasi yung mga yon, may mga lumalapit doon na ano natin, na yung mga nag-conference. Kaya naisip ko yun, hindi malayong mangyaring isipin na sa amin. Kasi may lumalapit nga doon yung ano, hindi ko na lang yung mention. May lumalapit doon, talagang nasa dilim lang siya. Nakabangan niya yung mga babae. Kaya yun yung naisip ko. Yun, so tinatansya ko talaga. Tapos bago ako mag-share sa kanila, tinatansya ko din yung sinasabi ko base dun sa mga sinasabi nila. Pero nung ginawa ko naman, kasi ako yung pinakaunang nagsalita sa kanila. Ako yung pinakaunang nag-share ng sarili ko. Kala ko siya kasi mga nakasagot Tinignan ko muna kung paano yung reaction nila. Nagkwento muna ako ng buhay ko na gusto mong mahal kita sa we have our own perspective sa buhay. Yung pagdalo po dito ay hindi ang business. Ito po is, this is our prayer po na yung gastos na sinasabi nyo, na million, actually marami pong nag-contribute. Not even dito sa Philippines, but also doon sa mga Korean brothers and sisters, na yung talagang ginaganap every time na may Bible conference, prayer po yun ng karamihan. Hindi yan individual na parang may sponsor na gobyerno, supportahan mo itong gobyerno ito para lang may program. Hindi po ganun. In-explain ko talaga sa kanila. Tapos, ang desire namin, bilang nandito kami, kinuwento na ganun ako mag-share sa kanila. Ang desire namin bilang nandito kami, na kami naman yung matutong magsakripisyo, gaya ng ginagawa ng Korean brothers and sisters namin na sobrang laki ng puso nila para magkaroon ng prayer sa amin. So sabi ko, kaya ako, talagang pinapractice ko rin yung paunti-unti. Ngayon yung mga ibang brothers and sisters sa amin, kung marinig nila magsalita, kagaya ko, pares lang din sa amin, hindi na kayo magugulat. Pares ka ng desire. Kaya yung ginagawa namin po na treatment sa inyo, is talagang napaka special po, hindi dahil para yun, ganun po sila sinabihan ng tapos kaya sabi ko kaya ako may nag-stay dito kasi may nabatid ko ako na na talagang nakontento na ako sa buhay na hindi na ako nangangarap ng things dito sa mundo natin. Diba nga sabi ni Alfred, sabi ni Alfred, diba dati sabi na, dati may hindi ako yung nakikita ko. Ngayon, naisip ko, hindi ko na pala kailangan ng mga body dito. Pagkatrabawan ko lang para lang ibang survival. Tapos ganun din ako. Kumbaga, yung ginagawa ko yung trabaho, hindi naman para masenso ko dito. Ano lang, talagang makasuporta ako ng kahit pa paano. Siyempre, hindi ko naman kayang ibigay lahat ng gano'n. Kasi siyempre, binabalansi ko doon. Binabalansi ko yung pag ginawa mo kasi yung halimbawa, wala naman talagang kayang magbigay ng buo. Maliban doon sa Bible na nag-post ng pabango, diba, kay Jesus. Yun talaga yung sobrang pero na yun, sa panahon ngayon, wala na talagang kayang magsakripisyo ng ganong kalalim. Kasi, kung isipin nyo, sila brother Ken, di ba, sabi na, binento yung ari-arian nila, tapos nag-volunteer na. Pero, may pa rin talaga sila, support din sa mga brothers and sisters natin sa kanila. Kasi hindi naman sila mabubuhay nung sa kanila lang, di ba? So, sinusuportahan sila kasi, siyempre, yun nga, dahil dito na sila talaga nag-focus. So, God provided our needs talaga sa mga, pag hindi mo talaga yung isang bagay na,
pagka may hinihingi ka kasi na, halimbawa, gamit, yung gamit ng, ano mo yun, dito, hindi niya talaga bibigay. Pero yung hindi ako nang hihingi, bigay siya ng bigay. Okay ito ah. Sabi ko, hindi na ako mag-hihingi. Ngayon, ang purpose nun, siyempre pag may mga POH, talagang sabi ko, kung ang na-realize, dati ako sinisilip ko yung mga, diba, yung mga nagbigay, hindi. Ganun ugali ko dati, ngayon hindi na. Kung hindi makapagbigay yung isa, mag-a-adjust ako. Hindi, ang bahala dyan. Pupunan ko yung walang, ganun na yung nare-realize ko ngayon na pagka, kasi hindi ko na kailangan din talagang ipakita sa mga, talagang ako na lang, between me and God na lang talaga yung, kung paano ko gawin yung will niya. Kasi every one of us, hindi naman talaga natin na kailangan papakita pa natin yung good works natin. Basta malaman niya lang talaga na ginagawa mo yung will niya, na makita niya sa puso mo na yun ang will niya. Yung, alam mo yung, yung iniisip mo dati yung, more than that talaga yung bibigyan mo yung needs mo. Halagaan niya yung katawan mo. Tapos kumbaga gagawin mo na lang. Bibigay niya, gagawin mo na lang. Kumbaga, sa madaling salita, may nag-isip ka para sa'yo. Gagawin mo na lang. Kasi yung mga Bible, yung mga verse sa Bible, talagang gagawin na lang natin yun. Hindi na natin kailangan pag-isipan. Kasi nga sabi, master plan ni God, master plan. So, ibig sabihin ng master plan, guided natin yun para gagawin na lang natin. Yun yung pinaka-purpose talaga. Tapos, yung sa pagka isa rin yung sa desert yung makapagsabay ko yung trabaho, tapos yung natin dito sa mga plano natin na para sa, kasi siyempre hindi naman lahat nakakapunta dun sa conference dahil yung mga kanya-kanya tayong tapos yung naman yung regarding naman doon sa mga natin, yung mga invitees na hindi natuloy, pinag-pray ko pa rin na matuloy sila sa susunod. Kasi ang dami rin ng backup. Talagang hindi masabi talaga na talaga, within the day talaga, nag-iiba yung nila. Ang dami nilang mga reason out. Siyambo nga, hindi ko makakalain ito Nung magsabi sa akin siya natin natin, Bert, siyambo, baka gusto na nag-iiba. Wala talaga sa plano. Pumunta lang ako sa bahay para matulog. Nung nag-ano ako, nag-fail. Kasi nakakapagod yung ulit. Sabi ko, uwi mo na ako sa Marikina. Tulog ako kasi babalik pa kami ng Toyota eh. Kaya nung nagsabi sa ating Marlene, nag-backout yung kaya, nag-backout yung invite niya, yung kumuha ng kotse sa akin, yung backout. Tapos yung invite nila Ambo, hindi naman niya close. Jid lang, di ba bo? Nag-away pa yung nanay ko, saka yung kapatid niya sumunod sa akin. Dahil doon, napigilan. Sabi ko, malakas na naging gabla. Talagang gumagawa siya ng malayo kung isipin mo, nag-aaway. Hindi naman related din sa niya, sa lalaki. Kaya dulo, nag-iba ng bahay sila, Jude. Wala na, umalis na doon. So, isipin ni Jude, yung umalis sila sa bahay, tapos paano sila makasurvive. Alang ang isipin niya pa yung invite doon, diba? Wala siyang ganun puso. Pero siya yung kumausap doon. Oo, siya yung mausap doon, siya yung nag-invite doon. Mag-ako lang sana magbabantay. Oo. Pero yung nangyari nga, iba yung nabantayan niya mo. Hindi ka pa. Iba pa rin nabantayan niya mo. Galing ha? Napaganda. Tapos kasi yun, yun nga, pinag-ibay ko rin na matuloy pa sila sa Kasi yung mga alibay talaga nila, nakikita ko na katulad nung invite natin natin, nag-iinis ko siya kasi sabi, 5 years daw siya sa St. Peter, sila, may meeting. Yung pala, 1 day lang ng Tuesday, pwede naman pala humabol, di ba? So, Hindi na puno muna. hindi, marami lang talaga pumunta.
Pinulang pa rin. Kasi yung kay Aram naman, nagsabi nung nung last day ka rin, hindi din pa natuloy. Yung kay ano rin, kay Fred, grabe, mag-break kasi na eh. Grabe yung kay Fred, iba rin, biglaan. Buti hindi ka na nakakuha, no? Ng insurance. Ano nga reason nun, ba't di na tuloy yun? Ano, pag dito, yung mama niya, yung lola niya daw, ano, pag ito, hindi, sinugod sa hospital, nandun daw sila. Tapos, Siya yung doktor? sige, isang mighty, ano eh, pro life. Alam mo, ano ba yung ano? Parang reason na lang talaga. Kasi pag mga lola, madalas ko marinig yan. Trabaho lola ko. Tapos si meron Bento. ako isang i-invite pa, kung hindi sasama yung isa, nandun ako invite. Ayun yung asawa ni ate. Kaso, ang dami kumukontra sa bahay. Si Papa, isa si Papa. Kasi kakauwi lang. Kasi galing yung Pampanga, umuwi, hinatid yung mga gamit nila. Kasi hindi naman titira sa amin. Kapatid din sila. Ayun nga, yung ini-invite ko si Kuya, tapos kumukontra si Papa kasi nga kahit lang daw dumating yun, tapos para makasama niya na matagal yung mga anak niya. Kasi nga, yung isa rin yung reason na baka tawagan siya ng manager doon sa Pampanga na bumalik sa trabaho. Sabi ko, Kuya, subukan mo to. Si Ate Aileen naman, gustong gusto niya, hindi, gusto bumunta ka doon para malaman mo yung ano, yung sinasabi natin. Kuwawa ko Si Ate, lapit siya sa'yo. Yung ate ko, Wala sa kaya ano lang, ito lang sila, may free pang pizza. O, isang maliit. Social net. Thank you, and thank you. Oh, too many ketchup. No. It's ketchup chops. hot sauce, hot sauce. Ano, asos? Hot sauce. Ito na ang baso. Ayun, masasabi. Pero narinig mo kanina, di ba, yung totoong save daw na nila. Maganda yung sermon eh. Yung totoong save daw, yung may peace. Tsaka may, Tsaka yung Yung isa, peace, yung at saka- tinanong yun na, ano bang nafe-feel mo tuwing maririnig kasi mo yung kung wala ka hymnal? nun, ibig sabihin pala, may doubt, nagda-doubt ka ba? Ayun na gusto ko kanina talaga, nakuha ko talaga kanina ng message siya. Totoo Ah, naman eh. Pag kasi, hindi mo feel yung hymnal tsaka yung words na napapakinggan. ibig sabihin talaga, meron pang problema, ikaw may problema na. Pero Hindi mo pag pa nasa-solve. napapaiyak ka doon dahil sa saya, natatat ka na ano yung puso. Kasi hindi naman sila hindi na kahit magsimba ka, may ano ka, di ba? Kaya hindi naman sinabi importante yung nagsisimbolize kasi ng, di ba, na salvation dapat may calm, peace, calmness, abusas. Hindi ba, kung nararamdaman nyo ngayon, yung parang kahit may problema ka, parang wala lang, ang saya-saya mo. Yun yun, may Parang di mo na iniisip. Oo. Yun, kasi yun doon yung ma-recognize yung salvation talaga, yung save ka na talaga. Tapos yun nga. Kasi kung di ba nagwo-work na yan, kung nasa sarili mo na yan, ayan na nagsisimula yung ano. Yan, nararamdaman mo na yung growing process mo, nag-grow ka na talaga na. Nararamdaman mo na kasing ligtas ka. Na doon mo mapapupuna na ay, ang sarap pala maging Tapos pag ligtas. mamalaki mo na yung ano eh, yung Oo. napapakinggan mo. Wala ka na pa kailang kahit sabihin, baliw kayo. Sumama kayo sa amin para maging baliw rin kayo. O, di ba? Ganun lang yun eh. Parang, Ano rin yun, simbolo yan ng nangyari kila Pablo eh. Na iniisip ng tao na mga baliw sila. Pero may ano sila, diba? May peace para may calmness sila pag nagsalita. Maayos pa rin sila makausap, mag-share. Kasi nga, yun nga, kailangan kasi makita sa atin bilang Christian, di ba? Di ba tayo lalo tayo ngayon, nag-i-invite tayo, di ba? Nag-i-invite tayo. Palagi. Kailangan siyempre, bilang Christian, makita sa atin bilang Kristiyano. Kung paano tayo in a way na, siyempre, alam mo, share ka, parang squatter ka. Parang yung nung hindi ka pa safe, hindi ka pa ligtas, yung parang magsalita, di ba? Siyempre, baguhin mo pa rin sarili mo. Ako nga eh. Kahit ang hirap. Kahit tinatawag na ako pastor, sabi ko, no. Yan na pala, tatawagin ko Tapos pala. sinabi pa sa akin, sabi pa sa akin sa school eh, Kuya Steve, anong school ka? Anong Bible school ka ba? Sabi ko, yes, ELC Bible School. 1 week. Oh, talaga? Hindi kasi bakit ganyan ka magsalita? Sabi ko, oo. Hindi ko alam bakit ako naging ganito. Kasi, sa totoo lang, ayoko maging ganito eh. Buhatin ka ng ano. Fellowship, yan nga, fellowship. Sabi ko, iba talaga yung nakukuha natin sa fellowship. Kakaiba talaga no. Kailangan ito i-push natin lalo sa mga
bagong naligtas. Lalo dito kay June. Hindi, diba? kung walang June, fellowship June, naman. Ay, June, Ambo. Ambo. Kailangan, Cedric. tawag Kung doon. walang fellowship naman, wala. Kailangan magkaroon ka ng fellowship. Kahit pag malayo ka, kailangan talaga nakakasagap ka ng... Hindi naman, kahit hindi sermon kasi, kahit kunting sermon lang, tsaka lalo. Pero mas maganda nakakarinig ka rin kasi ng mga experience ng mga member. Kasi marami rin kasi nakakapakinig ng sermon, puro syempre. Marami ako narinig sa church, yung mga nag-sharing, nalulungkot nga ako, kaya parang natutuwa lang, nalulungkot, natutuwa. Parang halo-halo feeling, parang, pag pumasok dito parang wow, out of this world yung okay Parang magaling. gusto mong sabihin Pero sabihin sa kanila na ano eh, no? Oo, pero Hindi, galing. hindi ganyan yun. Parang Ang gusto galing mong eh. sabihin Pero sorry, kilala kita. Yung nga, sorry, kilala kita, kaya alam kong hindi nag-work. Yung sinasabi mo sa akin, hindi nag-work kasi kilala ko. Lang bilang. Kaya ngayon, yun ang talaga, mas once na kailangan kilalanin mo muna bago ka maniwala. Huwag ka muna maniwala sa panglabas lang kasi meron pang panloob eh. Kaya di ba sabi nga meron kasing nagaan yung tupa. Nagsishare, nagsishare ng gospel. Meron kang Diablo, nagsishare din ng gospel. Sabi nga sa Bible yun. Nagsishare din ng gospel, di ba? Para maligaw. Ayun lang natin, kailangan natin ma-recognize ba kung ano yung peke at saka sa totoo. Yun nga lang maganda ka sa akin, kung totoo yung realization natin tsaka yung salvation natin. Parang nga tayo sinasabi ko lagi may barrier tayo, meron tayong armor of God talaga lagi na nakaka-full armor tayo na talaga well protected eh. Hindi ka mapoprotekta sa sarili mo eh. Si Lord Lagay mo talaga sa eh. isang kamay. Para hindi ka gaganong-gan. Ano si Lord nga nakapoprotection ng kaya ang sinasabi nga na hinihinga na sa Bible, di ba? Magtiwala kayo, maniwala kayo. Di ba yung sinabi nga sa BI8 yung kasalanan, isang pinakamatinding kasalanan, yung hindi ka maniniwala. Di ba? Before and after. Kaya nga sabi ng Bible lang, di ba? Faith. Di ba? Puro faith ang hinihingi niyan eh. Kaya nga sabi, faith without works is dead. Tapos, from faith to faith. Di ba? Nung naniwala ka, ano na yung pananampalataya mo, gumagalaw na. Kaya, andyan na yung works, sumusunod na yung works. Automatic na. Kung totoo ako ang save, kasi meron kasi na-save, meron na-realize lang. Lalo yung may mga dunong, lalo yung mga nakakatakot kasi yung mga nag-aaral, siyempre. Ayun na nakakatakot number 1. Yung mga nakakapag-aaral, siyempre. Kaya mas natutuwa ako, hindi ako siguro maraming dunong kasi mas nakaka-absorb ko yung... Kaya yung kayang sabihin ng iba, yung mga napagkakamali ko, di ba, sinasabi, uy, PST, ba't gaganyan? Oo, kaya ko sabihin na, oo, ganito. Kaya ko tanggapin ng mga pagkakamali, di ba? Pwede ako masabihan, hindi ka tulad ng parang matataas na. Siyempre, merong merong title eh. sa sarili nila. Hindi mo sila pwedeng sabihan kasi mataas sila eh. Member ka lang eh. Ako, halimbawa ganito, may pwesto ko dito sa church, di ba? Wala kang karapat sabihan mo ko ng mali kasi diyan ka lang, member ka lang. Ayun ang pagkakaiba kasi ng yung nga, yung may mga kung clear talaga yung salvation talaga natin. Automatic na lahat yan eh. Tapos magpe-fellowship ka pa. Yung number 1 talaga, fellowship talaga. Kung simba lang tayo ng simba talaga, nakakatakot kasi marami na kami naririnig sa church na yun. Nakakalungkot kayo, Steve, dumating kasi Sunday church. Sunday Christian lang kami. Grupo-grupo yun, Sunday Christian. Nalulungkot ako, napakasakit talaga lalo. Hindi na sila iba sa atin kahit masama, yung parang masama ng tingin nila sa atin, wala akong pakialam eh. Yung parang concern natin bilang kapatid, di ba? Ang dudun niya. Bakit nagkakaganon sila? Hindi, sa sobrang tagal nila, di ba? Nauna pa sila sa atin, pero parang hindi sila nag-grow. Ayun ang nakakalungkot, di ba? So, tas, palagi nilang pinagmamalaki sa akin. Ayun kasi yung sinasabi nila sa akin eh. Uy, Steve, namuna pa ako sa inyo ah. O, di ba namuna pa ako sa inyo rito? Gusto ko nga sagutin sana ano nangyari sa inyo. Diba? Parang kung ako si Lord siguro susumbatan ko sila eh. Na parang bakit nawala yung support, nawala na rin tayo. Nawala na yung ka-active. Kung titingnan natin lahat ng support, binigyan ng trabaho, binigyan ng business. Totoo lang ako, nahiya talaga kami sa isa nung binigyan ng business kami kasi bumagsak talaga eh. Nagkalabo-labo kasi eh. Nakakalungkot kasi siyempre parang kaya sabi ko guys, pagbalik natin kailangan patunayan natin na nag-grow na tayo. Hindi na tayo katulad na asa rito, asa ron. Na kung kakayahan natin gumalaw sa sariling diskarte, di ba? Bilang Christian, yun parang
yung love natin para sa mga unbeliever, yung love natin para sa church, yung love natin para sa kapatid natin, na kahit sa maliit na bagay magtulungan tayo. Kasi tulad nito, di ba, yung fellowship center, nakakatuwa kasi sipin nyo na, ang tagal na natin. One year na tayo. Ang galing, anniversary. Kailan? Kailan ba? September, di ba? At tayo pala kasi February ako nagpunta dito eh. Isipin mo yun, isipin mo na-sustain natin to. Tsaka yung, hindi, kakaiba yung nangyayari dito sa fellowship natin kasi, di ba, di natin alam, yung kinakain natin, di natin alam, nakain natin din. Dati, wala tayong makain. Wala tayong mabilis. Pero kailan ko naalala yung fellowship natin, pagkain Mamiso ng chichirya dala ni Jess lagi. Tapos yung nut yun pa rin, yung pagkain natin. Mas marami pa ang kanin kaysa sa ulam eh. Nakalumakain yun. Pero at least napapakain pa rin fellowship kasi yung mga ibang mga lugar, Cavite, kung saan sa probinsya pa. Pag may pumupunta, Dumadayo rito. pero pag may pumupunta, Kung nangayaya namin kasi may jeep sumasama siya. Yun nga, na-experience nila yung fellowship ng Pero. Talagyan nga konti. Konti lang. Sabi ba? Pero tataka sila bakit yung galing natin ganito. Kakaiba rin daw. Thank you. Kasi ito kami. Hindi naman tayo kailangan magbalat kayo para makilala bilang, di ba, kailangan magsuka ng kulay puti, nakabarong, kasi kakanta ka rin. Hindi ko na kailangan. Kailangan natin magpakatotoo tayo. Kasi pag kilala ko ng tao, tapos mag-share ka sa iba, paano kung kilala kang barong-bago ka, di ba? Na hindi ka nagbabago, tapos paano mo siya mayayaya si church, may masishare ng gospel, di ba? Magsasalita ka, tapos itatawanan ka nun, di ba? Kaya nga dati, yung isa kaibigan sa amin, pag pupunta ako doon, di ba? Nagtataka sila, bakit? Sino nangyari sa'yo? Bakit minsan ka nagpupunta rito? Yung mga tropa ko dyan, di ba? Ano nangyari sa'yo? Ito, hindi ko na kaya. Kasi ayoko na talaga. Ayoko na. Nag-focus na ako. Nung simula nung ginala ko, parang hindi ko alam kung nangyari. Parang nawalan ako ng talaga sa tropa-tropa. Misawa talaga ako. Tsaka inano ko talaga, unti talaga sa ano ko na kasi yung pamilya. Kailangan ko mag-ano ng pamilya. Kaya kasi nga, di ba? Ito. Yung pangarap ko magkapamilya na Hindi, wag na. Ugas ako dun. Mamaya tatayo ko. Ang dami tissue. Kaya mas maganda talaga na nandito tayo lagi sa fellowship para malaman na, ayun nga, lalo kayo mga kabataan, parang malaman nyo yung, yung mga paghihirap namin. Di ba, paghihirap namin na ito, sa buhay ng nakikipagsapalaran sa buhay dito, nasi-share namin, nararamdaman nyo, malalaman nyo kung paano, at least alam nyo na kung paano gagawin nyo bago mangyari pala sa buhay nyo, di ba? Kasi, total life story sinishare namin dito eh. Hindi yung haka-haka lang, parang kami, share lang para maging active kayo. Hindi. Ayoko nun, pag nag-share ka ng ganun, bahala ka sa buhay mo, napeke ka, plastic ka, bahala ka sa buhay mo, hindi kita kailangan. For example lang. Example. Puro di ba meron ganun nag-share na ang galing mag-share? Ay, ang galing mag-share. Pag uwi sa kabahay, di ba, patay, ang kinabukasan. Ayun nga, meron. Natatawa ako sa ganun, di ba? Kaya sabi ko, kaya pag may nakakausap ako dati, yung sa ELC, nagnaroon mo siya. Gusto ba sa maraw ng ugali mo, pag natin ganyan, tapos sa ganun lang. Ay, may natutunan sa fellowship. Oo, ito ako eh. Pero kung kailangan maging sarili ko, mali. Alam ko naman yung limitation, di ba? Yung pagkakamali na talaga eh. Pero, siyempre, hindi natin kailangan pilitin sarili natin magpakabalan kasi may magkakamali tayo, di ba? Hindi natin pwede sabihin sa sarili natin na ay hindi maayos na buhay pero ay hindi lang magkakaproblema. Dami ko nang sabihin ng ganyan. Ay, hindi kami mawawala sa pelos. Ang dami ko na rin sabihin. Sabi ko baka lulunin nyo yung sinasabi. Nalulun nga. Yun, nabilaukan pa ngayon. Wala na. Yung nakakalungkot kasi nga parang akala nila established na yung faith nila na nakakatibay na. O mamalaki na eh. Yun pala. Yun na yun. Nasaan sila? Sa kamunduhan na. Pag walang pera, hindi na sila babalik sa church. Ay, nalulungan ako. Nakakalungkot kasi ilang beses na sa Pilipinas yun. Nainggit nga ako, alam mo bakit? Kung pagbalik sila, may allowance. Yung pagbalik, binibigyan ni Kenjong. Pinabalik ako ni Kenjong, yun lang pala pabalik. Still balik ka ha. Yun lang pala. Eh, hindi, wala akong pakialam sa kanila. Ito talaga plano ko. Pag yung tanda ni Lord na, yung sign ni Lord na bumalik ako, yun nga, di na kami yung parang hindi ko na kailangan yung allowance na yan. Kung bibigyan niya, bonus na lang, pero hindi. Mas magandang wala talaga para
Siyempre, yung puso mo talaga, nagtatrabaho ka kay Lord, hindi gumagawa kay Lord. Eh. Pag may pera, hindi na kay Lord yun eh. Kay mundo na yun eh, kay mundo. Yun nga na. Ayokong masanay yung sarili ko ulit. Katulad dati, parang... Dati kasi, nung umpisa kasi, parang nasanay ako, inaabutan ako ni Kenjo. Kasi nga, siyempre, kailangan din namin mabuhay. Nangungupahan kami, walang trabaho. Tapos ginawa ko, trabaho mo. instantly ba ginawa ni Sir Instant yung ano, Steve, you're a leader. At nasenta ko, ha? Di ko nga alam yun. Di ko alam talaga gagawin ko. Tapos, attend ka ng meeting, attend ka ng ganito, ha? Sabi ko na, yes, yes. Yun nga, parang, imbis na mag-focus ako, magpo-focus ako sa sobrang binibigay. Tawag sa sobre. Ay, okay. May ano eh, may award din. Award sa mundo. Sabi ko, dun pala, sa sobrang nangyari yun, marami, alam mo na, nawala, nakakalantot mo yung sabihin. Pero yung totoo talaga. Yung kalakaran talaga ng tao, kailangan mabuhay, kailangan ng pera. Yun nga lang, parang natataya yung ano eh, yung pananampalataya mo eh, kalaban pera eh, di ba sa mundo eh. Kaya tayo, laban lang. Kasi sabi nga, laban Pilipinas. Sukol. Sukol. Sa Laban EAT. Fairview Group. Laban. Kaya hindi tayo na ano nito kasi alam niyo na yung mga ugali na. Tsaka nagulat din kasi ako, ang tawag na sa atin ngayon ni Sir, Fairview mo yun na, hindi na Fairview Group. Nagulat ako nun yung sinabi niyo yun. Diba, active daw, very active daw yung Fairview mo. Ha? Sino yun? Taka ako sino yun. Fairview mo yun. Bumalik pa para. Ando ka ba? Ay, oo. Oo, nandun siya. Linggo. Yung pinakit kayo sa stage. Bumalik pa sa stage si Sir nun. Umulit pa, pinasalamatan talaga tayo. Tumayo. Natuwa talaga si Sir nun kasi... Wala siya. Kasi nga, diba, ang ganda. Paulit ilang beses, inulit-ulit yun na ano, yung gandang araw. Wala kami may turong leader, wala siya eh. Tinuro namin si Howell. wala yung leader namin eh. Si Aye. Ano ka ba eh? Nandun siya. Ayun pala siya eh. Ay, si Howell pala. Dinuro pa rin si Howell. Lagyan mo na ng Oo, kasi Pareho na ano, may Don, Marilyn. May Don. Hindi. siya